Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo at sumapit kami, Panginoon, sa huling linggo ng taon na ito. At Lord, salamat at kami buhay, malalakas at binibigyan mo ng patuloy na pagkalinga at pagmamahal. Inaaruga, inaalagaan, pinapatawad sa mga pagkukulang. Salamat po, O Diyos, at hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sa oras pong ito, kami po inyong samahan, humingi po kami ng inyong awa at pag-ambon ng presensya, Panginoon, sa bawat isa. Nawa po, Panginoon, ang iyong salita ay mag-penetrate po sa aming isipan at puso at lagyan po namin ng paanan sa paglabas po namin pag sa worship hall na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ako po na yung lingkod, itago mo sa iyong likuran. Kung wala ka, wala po akong magagawa. Tanging sa iyo lamang po umaasa, Panginoon, at sa iyong kahabagan. Purihin ka, O Diyos. Ikaw lamang po ang sikat sa oras na ito. Amen. Amen. Praise God, hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Okay? Pagising niyo po kumusta po yung pagising niyo sa umaga? Ano po yung unang-una niyong ginawa? Pagising niyo sa umaga, ano po yung unang-una niyong ginawa? Manalangin. Sana palakpakan na si Nanay Florentina. Manalangin. Praise God, Nanay Florentina. Nay, kumusta na kayo? Okay na may pakaramdam nyo? Hindi na kayo nahihilo? Kumain naman kayo? Okay, praise God po. No? So, mga kapatid, naiisip ba natin na once na magising tayo sa umaga, tayo vulnerable or yung tinatawag na front tayo sa number 1, galit. Itong maghapon na to, naka-ready ka ba dyan sa galit, sama ng loob, iyak, tawa, luha? Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari ngayong buong maghapon? Diba? Hindi natin alam. So, ibig sabihin, pagising mo pa lang sa umaga, posibleng may mangyari na ganitong sitwasyon. So, that's why kailangan mo ang grace ng Diyos o yung habag at biyaya ng Panginoon. Amen po. So, meaning, every morning, sino dapat mo unahin? Pagising mo sa umaga, yung unang oras mo, kanino mo dapat ibigay? Sa Diyos. Paano yun? Pagtayo mo sa higaan, medyo kinis-kinisin mo yung unan at kumot mo, lumuhod ka na sa panalangin at magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Dahil po tayo mga Kristiyano, tama ba? Yan po daily routine na ng ating buhay or divinely habitual life na po natin yan daily. Bakit po? Kasi po tayo mga Kristiyano, mula nung ikay sumampalataya sa ating Panginoon, mula nung ikay naligtas, mula nung nag-receive ka ng Holy Spirit, target ka na ni Satanas na wasakin. Tama, mali? So ano po ang kailangan natin gawin? So balutin mo ang iyong buong pagkatao, katawan, kaluluwa at espiritu ng panalangin at pagpupuri sa Panginoon. Amen? Dahil iyan po ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan at pagtatagumpay sa buong maghapon. Kung wala po yon, umaga pa lang, dakdak ka ng dakdak. Kung ano-ano ka pinagagawa mo, inuna mo na kung ano-anong bagay, ay nako, tingnan mo mangyayari sa buhay mo. Simple lang. Di ba? So ngayon, pag-usapan po natin ngayon, ang tema po natin is about worship o yung pagsamba sa Diyos. Amen po. Pagsamba, ano po ba ibig sabihin ng pagsamba? Worship. Pag sinabi mong worship, ano po ba yan? Ganun po ba? Ganun po ba? Hindi po. Medyo may konting ano po itong pag-aaralan natin ngayon. Itong huling linggo ng taon at 2025. Kasi po dapat po nating maintindihan. Nakakalungkot po. Tumatagal po tayo sa pananampalataya, pero yung kahulugan o yung essence ng tunay na pagsamba sa Diyos, hindi po natin naintindihan. Amen po. Para sa atin, karamihan sa mga Kristiyano, ano ang pagsamba? Para sa Kanya, ang pagsamba ay, our worship ay clapping. Tama? Palakpak, pakikinig sa salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Di ba? Karaniwan, iyan po ang typical na pagkaunawa natin sa salitang worship.
Pero sa pagkakataon po na try po nating intindihin at unawain po natin. Dito po sa Romans chapter 12 verse 1, "Therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Sa Tagalog, worship, binanggit na, this is your true and proper worship. Sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay o live buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Okay. Ano po natin yan? Yung pong, balik po sa English, kapatid na dyan. Pahingang tubig dito, darling. Okay? Yung pong salitang worship dyan, iyan po ay salitang Griego. Ang ating pong New Testament kasi isinulat sa Greek word. Ang worship po dyan, ang pagkakabanggit ay latreia. Latreia. Pag sinabing latreia, ano po ang ibig sabihin noon? Yan. Latreia po, ito yung act of service o yung paglilingkod talaga sa Diyos. Ngayon, yung latreia po niyan ay nag-ugat sa Old Testament. Ibig sabihin, pakinig po kayo mga kapatid, ano? Galing po yan sa Old Testament. Yung pagsamba na ginagawa ng mga Israelita noon. Paano ba sila sumasamba noong time na yon? Nag-aalay po sila ng toro, baka, tupa, kambing. So, lahat po yun ang inaalay nila. Ngayon, pagdating po dito sa atin, kay Pablo, ibang klaseng alay ang gustong gawin. O ipinagagawa sa atin ng New Testament. Di ba? Ang sabi po dyan, offer your bodies as a living sacrifice. Sa Old Testament, mga kapatid, ang inaalay, yun nga, hayop. Pero pagdating na dito sa New Testament, sino na ang pinaalay? Tayo na mismo, buhay. No? So, point number 1 is, a shift from doctrine to practice. Ayan, ibig sabihin, yung noon, o yung aral noon, yung doktrina noon, ipapractice natin ngayon. Kaya lang, hindi ka na mag-aalay ngayon ng hayop. Kasi, pagka ba nag-aalay ka ng toro, magkano ba toro ngayon? Alam ka ba, Jolo? Ha? Hindi ba mahal? Oh, native na manok lang, mahal na eh. Toro pa. O, di ba? So, dito sa point natin ngayon, mga kapatid, ang ipinaalay ng Panginoon, yung ating sarili. Buhay po natin. Buhay na alay. Meaning, hindi naman yung papatayin mo yung sarili mo, gigilitan mo, tsaka iaalay mo yung sarili mo. Hindi po gano'n. Ano? So, ano lamang po ang gusto mangyari ni Apostol Paul dyan? I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Banal at nakalulugod sa Diyos. Kung sa Old Testament, patay ang inaalay na hayop, dito sa New Testament, ang pinaalay sa atin, buhay na ikaw. Ngayon, mga kapatid, kumusta ang ating buhay? Pwede mo bang ialay yan kay Lord? Ayan. Kumusta po tayo? Paano tayo mamuhay? Yung pagsamba po natin sa Panginoon, kumusta po? Di po ba? Sumasamba po tayo sa Diyos, hindi lang po limitado sa worship hall. Dahil ang tunay na pagsamba ay pagsamba na walang patid. Never ending. Sa Old Testament, pagkayari nilang magkatay, pagkayari nilang sumamba, tapos uwian na. Ngayon, papasok po kayo mga kapatid. Ganon din po sa panahon natin ngayon. Meron tayong mga modern misconceptions. Sige po, upo po tayo. Yan. Yan.
Okay po, ayan. Yung modern misconception natin tungkol sa pagsamba, meaning, ang pagsamba ay pag-awit, pagpalakpak, pakikinig, aaten, then uuwi. So, karaniwan po, iyan lang. May oras tayo, di ba? Pag Sunday, pag Sunday worship, Sunday worship na. Pero, mga kapatid, sa New Testament, ang latreya o yung worship, tuloy-tuloy, never-ending. Hanggat nabubuhay ka rito, never-ending ang pagsamba. Amen po ba? So, ibig sabihin, iaalay mo yung sarili mo. Alam ka na namang iaalay mo yung sarili mo na puro ka dungis. Hindi ka perfecto. Pero, ibig sabihin, yung sarili mo, tinitiyak mo na maayos. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, sa modern na pananaw natin sa pagsamba, yun nga. Pagkayari natin dito, uwian na. Parang, tapos na kami sumamba. Ay, hindi po. Sa New Testament, hindi. Pag uwi mo sa bahay, dapat sumasamba ka pa rin sa Panginoon. Paano yun? Yung bang tipong galit na galit ka? Hindi ka na magbumura? Kasi naalala, pagsamba sa Diyos, ipigil mo yung sarili mo. Di ba? Pagsamba po yun. Sa trabaho mo, papasok ka, hindi ka nag-uubos ng oras, pagsamba sa Diyos. Tama, mali? Ang pagsamba po sa Panginoon ay hindi lang pag-araw ng linggo, o Miyerkules, o Friday prayer meeting. Ang pagsamba sa Diyos na itinuturo sa New Testament, walang patid, araw-araw, minuto, oras-oras. Amen po. Tandaan natin, merong dyan, may verse 2. May verse 2 dyan. Tingnan mo nga yung verse 2. Dyan, ano sabi ron? Ayun. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yan. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Wag daw po tayong umayon sa takbo ng mundong ito, mga kapatid. 2026 na susunod. Kumusta po? Ano po yung plano natin? Magpapatangay pa po ba tayo sa alon ng sanlibutan? Bilang mga Kristiyano, tinawag po tayo ng Panginoon, dapat po yung utak ng mundo, hindi na po nating utak. Yung set ng mind nila, hindi na po set ng mind natin. Amen po ba? Kasi po, kung mananatili pa rin po tayo, na umaayon tayo sa takbo ng mundo, nakikitaya tayo sa loto, nakikitagay tayo, medyo pangit kung tingnan, mga kapatid. Di mo ba? Naalala ko yung 1 Corinthians chapter 9 verse 20. Ang sabi ron, sabi ni Paul, nung ako'y nasa Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo. At nung ako'y nasa Hintil, hindi saklaw ng kautusan, ako'y nag-asal Hintil. Anong ibig sabihin niya doon? Anong punto niya doon, mga kapatid? So, nung siya nasa Hudyo, lahat ng kustombre ng Hudyo, ginagawa niya. Pero ang pinaka-essence niya doon, ang pinaka-nais niyang gawin doon, para mailapit sila kay Kristo. Siya, nakikibagay, pero hindi nakikiayon. Tama, mali? Nasa trabaho ka. Mga tropa mo, manginginom. Ako din, ganyan nung araw. Alam mo, mananampalataya ka. Inaya ka, tara, kain tayo. Alam mo, may inuman. Sasama ka, hindi? Sasama ka, hindi? Sumama ka, pero huwag kang makiayon. Pwede kang kumain kasi ire-respeto ka naman ng mga yan. Ngayon, kung makikijoin ka, mawawala respeto niyan sa'yo. Kaya kahit anong salita mo, walang talab. Ilang beses na ako, mga kapatid, ganyan. Marami na akong inabot na ganyan. Nung ako'y nagsisimula sa pananampalataya, pinagtatawanan nila ako ng una.
Natural. Tatagay ka rin. Sabi ko, hindi, kain na lang tayo. Until such time, tinindigan ko yung standard ko na yon. Talagang makikijoin ako sa inyo, pero hindi ako makikiayon sa gawain nyo. Hanggang sa dumating nila, respeto na nila ako. Oy, si Kuya Bal, nandiyan ha. Si parin Bal, huwag yung tatagayan yan ha. Bigyan nyo lang ng iced tea. At least dun sa part na yon, na ibabahagi ko sa kanila. Alam niyo ba sa inuman, marami akong napaborn again? Marami nakakilala sa Diyos. Di ba sabi niya, pagkalasing na, mag-o-open na lahat yan yun. So, doon mo na susungkit. Ngayon, ibig sabihin, hindi mo na ibababa yung dignity mo. Hindi mo na ibababa yung pagiging Kristiyano mo. Hindi mo na kompromiso yung katauhan ni Kristo sa pagkatao mo. Amen? So, do not conform to the pattern of this world. Pero, yun nga, ginawa ni Pablo, nakitungo siya, nakisama siya. Sa mga Gentile, sabi niya, ano ba mga Gentile? Pag sinabing Gentile, hindi yan kumakain ng mga bawal na pagkain. Nakagaya ng mga Hudyo, dinuguan, yan, lahat ng okasyon meron, mga kapatid. Tayong mga mananampalataya, dapat maging matalino. Amen po. May Pasko, bagong taon, mahal na araw, undas. Tanong niyo po, umaatin ako? Hindi. Pupunta ako? Hindi. Pumupunta ako, mga kapatid. Hindi ako pumupunta ron dahil dun sa okasyon. Pumupunta ako doon dahil mahal ko yung mga magulang ko. Mahal ko yung mga kapatid ko. Kumakain ako ng tinumis, hindi dahil sa religious. Kumakain ako niyan kasi alang-alang doon sa nag-ain sa akin, ayoko mapahiya. Bakit? Ano target ko sa kanya? Para madala ko sa Panginoon. Amen po. So, ganyan po tayo bumalanse. Huwag yung makikiayon ka sa kanila. Halimbawa, alam mo magsasabo, huwag ka pumunta ron. Shabu yun sigurado, madadali ka ron. Amen po. So, titingnan din natin, binibigyan tayo ng salita ng Diyos ng katalino mo paano tayo bumalanse sa takbo ng buhay. Kasi nga, masama ang takbo ng mundo. Sabi ng Biblia yan, di ba? So, kaya, pinag-iingat po tayo. Do not conform. Huwag tayong umayo sa takbo. Kahit alam mo ng mali. Pag alam mo mali, hindi dapat sinusubukan. Mali! Alam mo ng mali mag-girlfriend ng dalawa. Gagawin yun. Wala yan. Boss. Morning, boss. Tatago din. Mga kapatid. Kasi po yung pagsamba po natin sa Panginoon, hindi lamang pagtaas ng kamay, kundi siyempre sa ayos ng ating buhay. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Lord, thank you. Ngayon, kung naayos po ang buhay natin dahil sa salita ng Diyos. Amen? Internal change na babago, point number 1, and external practices, ibig sabihin, yung paglabas na pagsasagawa ng ating pagbabago sa ating buhay. Dati, palamura ka, ngayon konti na lang, papraso na lang. Di ba? Dati, pagka yung nasa handaan, kung makakuha ka ng pagkain, parang uuwi ka na Uwi. Alam mo ba nagtatanong, isa lang to. Hindi, ako lang kakain, isa lang to. Dalawa kami rito, Wala naman nagtatanong. No? Nakakita ka na ba ng gano'n? Yung guilty, yung dala-dala. Sandamak. Sabi kasi, naghanda kami nung araw. Akala ko yung pinsang ko. Diyan, ano ba yan? 5 kami rito. Yung ba tipong pagka nasa handaan ka na, simple ka na lang. Wow, hinihintay mo na lang. Kasi nga, Kristiyano ka na Yung pagsamba mo sa Diyos, tama na, okay na. Kasi bawat ginagawa natin, bawat kilos natin, iyon ay act of worship to God. Amen. Dati, pala sagot ka sa nanay mo. Mag-uugas yan. Ngayon, di na. Nay, ako na mag-uugas yan. Nay, ako na po, Nay. Di ba? That's it, act of worship to God. Yun yung tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi yung pag-uwi mo sa inyo. Pambira, lagi ka nandito sa church. Tapos yung mga urong sa bahay, hindi mo inuugasan. Tama, mali.
Yung pinaghigaan mo, nandun pa. Yung unan, yung kumot, hindi matiklo. Tapos, nandito sa church, amen! Ano yun? Parang salungat ata yun, mga kapatid, sa sinasabing pagsamba. Oh, because worship is never-ending. Worship is correlate to your character. Ugali mo. Ugali natin. Hindi po ba? May taga-DPWH ba rito? Wala na. Kung mo tatrabaho sa opisina at medyo meron kang kapangyarihan at meron mas nakatataas sa'yo, alam mo mali yung pinapipirma sa pirma mo na yung kontrata na yun. Alam mo ghost project, huwag mo pipirmahan. Dahil sumasamba ka sa Diyos, you are worshiper of God, tatanggihan mo, bakit di mo pinipirmahan? Hindi ho pwede. Alam mong mali. Ayun. Living sacrifice ka doon. Isasakripisyo ka talaga doon. Handa ka bang maging ganyan? Alang-alang sa tunay na pagsamba sa Diyos? O ready ba tayo? Na malagay sa isang sitwasyon, hindi, mawawalan ako ng trabaho, ganito, ganyan. Kapatid, walang sumunod sa Diyos na naghihirap. Sa una lang yun. Pero yung dulo nun, puro tagumpay. Maaaring maaalay. Well to God. Maaaring maalay ka. Pero okay lang yun. Hindi baling galit ang sanlibutan, huwag lang ang galit Diyos sa'yo. Amen? Hindi baling sila maraming likes. Ikaw wala, pero si Lord naman naka-like sa'yo. Thumbs up. Diba si Lord? That is worship. Pagsamba sa Panginoon. Second, transformation and not conformity. Ayan na nga tayo. Do not conform. Pagbabago, hindi pag-ayon. Transformation sa buhay po natin. Sabi po ni Paul Washer, kinot ko yung sinabi ni Paul Washer eh. Sabi rito, the world priority bilang mga mananampalataya, yung mga priorities natin, dapat priority na ni Lord, hindi yung mundo. The world priority, it's not your priority. Tama, mali. Yung priority na pinaprioridad ng mundo, hindi mo yung priority. Baka hindi ka naman taga-mundo, taga-langit ka eh. Binasa mo na ba yun? Philippians chapter 4. We are, citizens of heaven. Dapat malinaw po sa atin yan bilang mga mananampalataya. Amen? Sabi niya, the world priorities are not your priorities. The world standard are not your standard. Yung stand ng mundo, hindi yung standard mo. Hindi, ganito, ang kasi, ganito eh, kailangan mapera ako. Pag wala kasing pera sa mundo, hindi ka papansinin ng tao. May punto naman ganon. Parang totoo, parang tama. Pero hindi, mga kapatid. Pagka Kristiyano ka, si Lord ang gagawa ng paraan para daling sa iyo yung tao na yon. Amen? Ito pa sabi niya, the world definition of success are not your definition of success. Yung definition o yung pakahulugan ng mundo sa tungkol sa tagumpay ay hindi dapat iyon ang maging pakahulugan mo tungkol sa tagumpay. Pagdating sa tagumpay, yung si Kristo mapasayo, tagumpay ka na, kapatid. Halin mo yung pera. Halimbawa, sige, marami kang pera. Napakarami ka na nakitang may pera. Malaki ang problema. Amen? Manunood po kayo sa ingat po kayo sa panonood lagi sa Facebook, nagkalat lahat yung about sa success, paano ka maging matagumpay. Marami silang tinuturo at kinukot pa nila yung verse sa Biblia. Mas marami kang salita na ang tinuturo ang Biblia tungkol sa pera. Hindi mo naalaman, kinukuha na noon yung pananaw.
naiwawala ka na sa tunay na kahulugan ng salita ng Diyos, hindi mahalaga kung may pera ka o wala kundi yung relasyon mo sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin magpakatamad ka naman, manampalataya. Ibig sabihin, yung pananampalataya nilalagyan din ng payan. Ang point lang natin, iba yung pananaw ng mundo patungkol sa tagumpay. Dapat iba rin ang pananaw mo tungkol sa tagumpay. Dapat ang pananaw mo tungkol sa tagumpay ay makadiyos na pagtatagumpay. Hindi mo ba? Panoorin niyo yung balita. Ang dami kailan may napanood yung nadali ni LTO si Lacanilaw, yung kapatid yung nambatok nung tatay. Nambatok ng tatay, yung bata kaharap yung bata. Yung kapatid ni Pokwa nga tayo. Ganda ng sasakyan niya Hindi naman nasagi yung sasakyan niya. Binatukan yung tatay, nagiiyak yung batang maliit. Ngayon, ano nangyari sa kanya? Tingnan mo success siya sa material na bagay. Pero tingnan mo yung buhay. Ano nangyari sa kanya ngayon? Good morning po. Paspo. Ano nangyari sa kanya ngayon? Tinanggalan ng lisensya, revoke na yung lisensya. Tapos, alarm pa yung kanya sasakyan, hindi na pwedeng ibenta, hindi na rin marirehistro. Dahil lang yun sa kanyang ego, sa kanyang pride. Binatukan isang basurero. Imagine mo yun. So, ano nangyari? Hindi ibig sabihin marami kang pera, okay ka. Huwag mong hangarin yun. Ang kailangan mo yung dignidad mo maayos, integridad mo maayos. At yung tao sa'yo lalapit, sa'yo makakakita ng liwanag. Representative ka ni Lord Amen po. Nung nakakilala ka sa Panginoon, si Kristo nakakamukha mo na unti-unti. Dapat ganun tayo. Hindi yung habang tumatagal ka sa Panginoon, papangit ka ng papangit, parang mali. Dapat hindi ganun. Dapat lalo kang nakakamukha ni Kristo. Bakit? Taglay-taglay natin yung malaking pag-asa. Dadali natin sa tao Dadali natin sa kapwa natin. So kinakailangan sa ayaw at sa gusto mo, mag-reflect sa'yo yung katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po? At nangyayari lamang yon nung ikaw ay sumampalataya, yun na, magsisimula na mag-ooperate sa'yo ang salita ng Diyos. Unti-unti ka nang magbabago kung gusto mo. Mali. Kung intentional ka na i-apply ang salita ng Diyos sa buhay mo, buhay ko at buhay nating lahat. At mula doon, nagagawa nating sumamba ng maayos at nakalulugod na pagsamba sa Diyos. Amen? So meaning, ang pagsamba po yung maayos nating pamumuhay. Yan ang tunay na pagsamba. Hindi ibig sabihin, nalilimitahan dito. Dito lang. Point number 3. Discerning God's will or yung perfect will of God into our life. Ayan. Sa English. Verse 2. Ulitin po natin. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Yung perpektong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Alam po ba natin yon? Yung perpektong kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po ng mga ngaral 12:4-3, po ata yung sabi rin. Ang buong katungkulan ng tao ay number 1, matakot sa Diyos at sundin ang kanyang utos. Yan po ang buong katungkulan ng tao. Mga kapatid, hindi po natin tungkulin ang mabuhay lang, kumain
at magparami ng pera. Hindi po yun. Ang katungkulan po natin, sa lahat ng ginagawa mo, either marketplace, sa family mo, sa eskwelahan mo, sinusunod mo ang utos ng Panginoon. Yun po ang nais ng Diyos. Yun ang karapat-dapat at yun ang perpektong nais ng Diyos sa buhay natin. Yan po ang perfect will. Amen po. So, kinakailangan po na tayo bilang mga mananampalataya, sensitive tayo sa nais na ipagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. Hindi po kasi tayo pwede na basta na lamang mabubuhay dito sa mundo, magtatrabaho, kakain, gigising, matutulog, rotational, tapos magkakasakit, mamamatay na. Hindi po ganoon. Tandaan po natin, yung purpose po ng Diyos sa buhay po natin, tinawag po tayo ng Panginoon para ialis sa makamundong pamumuhay, kundi at ilipat sa makalangit na pamumuhay. Amen po ba? Kaya nga po namatay si Kristo sa atin para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya lahat na yon. Ngayon, bibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon na mabuhay. Mabuhay na nakalulugod sa Kanya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, lagi natin binabanggit yan. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Tama po. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Pagka ganun po tayo, bagong tao tayo, galing sa Diyos, ang kapanganakan natin, mga kapatid. Sino po ba magbe-benefit? Hindi po ba tayo rin mga mananampalataya? Hindi ba umaayos ang ating buhay? Kasi, yung isipan ni Kristo, taglay na po natin. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 yan, taglay ninyo ang isip ni Kristo. Ngayon, naniniwala ba tayo? Taglay natin ang isipan ng Panginoon. Believe. So, paano mangyayari yon? Paano mapalalago yon? Word of God. Kumusta po ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Meron ka po bang rito? May time ka po ba? Kasi po, sumasamba tayo kay Lord Hindi po ba? O marami po tayong time sa puro ganyan. Di ba tayo pwede yung time ng ganyan? Aminin po natin, majority ng oras natin nakatutok tayo sa cellphone. Tama, mali? At tapos, meron tayong alibay. Hindi, sa cellphone naman may di ba? May Word of God. Sasabihin ko naman sa'yo, hindi, sa cellphone din, may mga nakahubo dyan. Paano ka ngayon? Ano titingnan mo? Word of God o yung... hindi ba? Nakukompromiso tuloy. Kumusta yung pagsamba mo? Kumusta yung pagsamba mo o yung paggamit mo ng oras? 24 hours binigay ng Lord sa'yo. Kumusta ka na? Paano mo ginagamit? Nandun pa rin ba yung pagsamba sa 24 hours na yon? Naglalaan ba tayo ng oras upang magbigay ng oras sa salita ng Diyos, sa gayon tumino tayo at umayos ang ating mga buhay? Nandito tayo sa church, hindi po para makasunod lang sa sinabi ni Pastor, tayo, attend kayo ha. Hindi po nandito po tayo para magpatino tayo. Tama, mali? Kaya kung nasasaktan ka, magpasalamat ka, may talab sa'yo salita ng Diyos. Pero pag di ka nasasaktan, manhid ka na. Sino magsasabi sa'yo ng mali mo? Di salita ng Diyos. Do not conform to the pattern of this world. Sa mga kabataan, kumusta po mga kabataan? Gen Z. Naiingatan ba natin ang ating virginity? Ako, inomonitor ko mga anak ko lalo yung panganay 20 anyos na yan sa totoo lang. Ako 14 anyos kaya ayoko maulit yan iba panahon ngayon mga kapatid Ngayon, pag nagsama yung nagkamayan lang, okay na
Sinasagot, imagine mo, manliligaw sa'yo. Nasa school, nag-aaral, manliligaw sa'yo. Kaya nga pinag-aaral ka ng nanay mo para matuto ka at makaahon kayo sa buhay. Nagpapaligaw ka naman. Ano sasabihin mo? Inspirasyon? Ay! Inspirasyon daw. Ano yun? Nasabi ko na ata ito dati. Sino ba dapat inspirasyon mo? Si Lord. Hindi, yung malapit sa katotohanan. Hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos Magulang! Yung parents mo, nagpapagod, nagtatrabaho, pumapasok sa pabrika, uuwi yan, hindi ka, pagluluto ka pa. Kaya ka nagsisikap sa pag-aaral dahil gusto mo yung parents mo, maiyak mo. Although, hindi naman dapat iyon na maging katungkulan mo. Kaya lang, bilang anak, katungkulan mo, i-honor yung parents mo. So, kaya ka nag-aaral lang mabuti para maiyangat sila. At hindi lang yun, ikaw mismo, yung standard mo, yung pagkatao mo, maiyangat mo. Amen, kaya ka pinag-aaral. Yung pag-aayos mo sa pag-aaral, pagsamba sa Diyos. Tama, mali. Palakpakan natin si Lord. Ganun po tayo. Kapag may nanligaw sa'yo, babae ka. Tanong mo si Lelen, may nanligaw kay Lelen. Niligawan ni Paris. Namula. Tanungin mo kay Paris, kaya mo na ba bumili ng singsing? Yung 24 karat. If you want me, put the ring on my finger. Di ba? Pagka hindi pa yan kaya, wag mong anong intentinin. Dadaling ka lang yan sa buburuhin ka lang yan sa bahay. Di ba, Ate Jo? Kasi po mga kapatid, imagine mo mga kabataan, magandang umaga po, Brad. Tuloy po kayo. Mga kabataan, isipin nyo Tinan mo Nag-aaral ka ng kinder. Ilan taon sa kinder? Isa. Tapos sa elementary ka, 7 taon. Tapos, nag-high school ka. 4, may dinagdag pang 2 na senior high. Tapos, magka-college ka ngayon. Depende pa kung anong kukunin mong kurso. For example, 5 taon. Ilang taon yung pinag-aaral mo? Tapos, pagka-graduate mo, mag-aasawa ka lang. Majujutay ka lang. Ano mangyayari sa'yo sa bahay? Nag-aaral ka pa. Di nabuburo ka lang. Nandun ka lang, mag-aalaga ka ng bata, magpapadede. Yung ba gusto mo? Yung ba gusto ng Lord sa buhay mo? Hindi lang will ng Lord sa buhay mo. Ang will ng Diyos sa'yo, mga kabataan, anong will ng Diyos sa buhay mo? Sa inyo. Magtagumpay kayo. Makakilala siya. Habang nag-aaral kayo, naka-align kayo sa salita ng Diyos. Diba? May nakita ka bang boyfriend tsaka girlfriend dito sa Bible? Kahit anong Greek ang basa ko rito hindi ko makakita ng girlfriend Alam ko, mag-asawa, magkabiyak. Walang girlfriend, boyfriend dito sa Bible. Tao lang ang may gawa niyan. Tsaka, bakit ganon? Girlfriend nga boyfriend. Bakit pumapasok kayong sa kwarto? Tama, mali. Hindi ba ka friend? Hindi friend, ganun lang tayo. Friend. Di ba? Iba pa na lang ng mga kabataan niya sa girlfriend tsaka boyfriend. Friend lang tayo, di-appear lang tayo. Friend lang tayo pre. Natin. Di ba? Ganun lang. Friend nga ba't yan? Ibang pananaw ng friend. Girlfriend, tara sa room. Hindi ba? Ilan ang mga kabataan ang nadisgrasya ang buhay dahil lang sa maling pananaw tungkol sa girlfriend at boyfriend. Hindi masamang makipagkaibigan. Kaibigan nga In fact, biblical yan kaibigan. Pero yung kaibigan nang wala sa panahon, ibang usapan yun mga kapatid.
masisira talaga buhay mo dyan. Tapos ito, malungkot sa magulang. Pinag-aral, daycare, elementary, high school, senior high, college, tapos iba-aani. See? Di ba? Di ba masakit sa magulang yon? Yung magulang mo nagtutulak ng kariton araw-araw eh. Tapos yung nakagraduate ka, nag-post ka pa sa FB, yung pala mag-aasawa, buntis ka na. Pwede ba yan? May kawawa naman yung magulang mo. Ha? Kawawa naman yung mga magulang natin na nagsisikap para bigyan ka ng magandang buhay. Mga kapatid, Gen Z, ito ang salita ng Diyos. Do not conform to the pattern of this world. Hindi komot nakita mong tama, akala mo tama. Hindi komot nakasanayan, tama. Marami tayong nakasanayan dito sa buhay na ito, mali. Oh. Di mo ba? Tama ba mag-live-in? O kami ni Ate Ina, nag-live-in din kami. Yun. Pero nagpakasal din. Nagpakasal kami ng darling. Ano ba tayo nagpakasal? $2,005 ba? Anyway, joke lang. July na 2005 ba, nagpakasal kami. Naging, ano kami niya, naging, nung pinikot niya ako, joke lang. Okay. Just kidding aside. Diba? Hindi kayo tumatawa kasi malulungkot na kayo, mga kapatid, eh. Di ba? So, yun nga. Para sa atin, hindi na sa mga kabataan, do not conform. Huwag mong iayon yung takbo ng buhay, yung mundo na ito. Yung takbo ng mundo na ito sa buhay mo, huwag mong ilapat sa'yo. Kasi bilang mga mananampalataya, nagbabasa ng salita ng Diyos na kikita yung kaibahan mo. Amen? Parang ibang klase ito Ba't di mo magsalita ito? Nakwento ka na? Saan ba nakwento yun? Dito rin ba yun? Nung sinama ako ng mga amo ko sa Marilao, lahat sila may kanya-kanyang girls. Ako din binigyan ng girls noon. Sabi sa akin ng girl, sa lahat ng manika ng demonyo, ikaw lang yung anghel. Sabi sa akin, ano ba kasigpuan nun eh? Pinag-pray ko sa loob ng bar eh. Kasi ako pinaka-bodyguard ng boss namin eh sa sugpuan. Pinaka-bodyguard niya. Kapatid, pagpe-pray na lang ako kita. Lumabas na ako eh. Baka maligat ako eh. Doon na ako naghintay. After ko mapag-pray siya, doon na ako sa kotse. Doon ako nag-isip sa kotse hanggang alas 4 ng madaling araw. Ginising na lang ako. Mga kapatid, paano pag inaya ka ng boss mo? Sagot ko na yan lahat! Ako na bahala. O ito 10,000. Papayag ka? Eh. Di, tagayin mo yan. Okay lang. Kaya mo yan. Oo. Ako bahala. Ikaw naman, patatawarin ka naman ng Diyos eh. Kaya mo, tinitesting ka lang. Oo. Eh, minakasama po ako noon. Isang Kristiyano rin. Bago siya eh. Lagi siyang manginginom. Pero nga, nung nasishare ko ng gospel, nakakilala naman kay Lord. Nga lamang, eto na. Napunta kami dun sa lugar nila. Ay di, inaaya siyang tumagay. Normal naman. Inaaya siyang tumagay. Hindi, pre, wag na. Hindi nga, pre. Tagayin mo ika. At sasama na ako sa inyo. Eh di, syempre, sa kagustuhan naman ako, tatagayin nga niya. Tinagay naman. Alam mo, sabi nung tropa niya, sabi ko na eh, hindi ka pa rin nagbabago, mahilig ka pa rin sa ala. Buwi ka eh, ayun. Hindi mo ako mapapaniwala dyan, pre. Ayun ang minsan masaklap. Pag ang isang bagay pinagagawa sa iyong mali, huwag mong gagawin. Pag nakompromiso ang pananampalataya mo, huwag mong gagawin. Amen?
Oh. Umatin kami ni Ate Ina, kailan ba yun? Patay eh. Lumuhod po tayo. Umupo lang ako. Tinitingnan tuloy ako ng mga, ba't ako luluhod? Oh. Pumunta na nga ako dyan eh, bilang pakikiramay. Pero mo paluluho rin sa harap niyan. Ibang usapan yan. Amen po. Tandaan po natin mga kapatid balansin niyo yung pakikitungo sa mundo, sa tao. Sabi ng Colossians chapter 4, maging matalino kayo sa pakikipag-usap sa mga kaharap nyo. Pakikitungo sa mga kaharap nyo. Pagka ang pananampalataya nyo malalagay sa alanganin, huwag kayong papasok. Huwag kayong susugod. Hindi bali magdamdam sila, okay lang yun. Huwag lang yung ang Diyos ang magdamdam sa iyo. Oh. May mga major doctrine kasi mga kapatid na hindi dapat natin ginagawa. Alam mong hindi dapat luran yan, huwag kang luluhod dyan. Yun. Ngayon, kung pagdating na naman sa mga pagkain na yan, walang problema. Dahil ano sabi ng Panginoon, Mark chapter 7, ang pumapasok sa bibig, dumidiretso sa tiyan, lumalabas sa, idinudumi mo, at hindi yun nakapagpaparami sa'yo sa harap ng Diyos. Pero, eto na, yung nagmumula sa iyong puso, lumalabas sa bibig mo, yun yung nagpaparumi sa'yo. Sa atin, sa akin, sa ating lahat. Amen po. So, kaya tayo po, makasasamba tayo ng maayos sa Diyos at maunawaan natin ang tunay na pagsamba. Nakadepende po yan sa karakter po natin. Hindi lamang dito, kundi pagdating mo sa labas, sumasamba ka pa rin sa Panginoon. Nakikita nila si Kristo sa buhay mo. Nakikita nila yung presensya ng Diyos habang nagsasalita ka. Nakakagiliwang kang kausap. Inaaya ka pa. Halika dito, iba kasing magsalita to eh. Medyo may laman. Alam niyo ba yung gano'n mga kapatid? Nakakita ka naman ng kausap, yung kausap walang kalaman-lamang kausap. Yung puro yabang, nakakasar yun eh. Tatango-tango ka na lang, yung nonsense. Laging pinopro niya sarili niya. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, hindi po gano'n. Ang lagi nating pinasisikat si Kristo. Amen po. Glory to God. Always, ang ating Panginoon sa Kristo lagi, ang siyang dapat nakikita po sa buhay natin. At yan po, sinisikap po natin yan. Sisikapin po natin araw-araw. Makapamuhay po tayo ng nakalulugod sa Diyos, whether ano man ang iyong ginagawa. Sa church, sa trabaho, sa tahanan, sa school. Dapat po, sumasamba po tayo sa Panginoon. Iyan po ang nais ng Diyos. At iyan ang tunay na pagsamba. Latreia. O pagsamba sa Diyos. Yun naman pong tinatawag na proskuneo. Yun naman John 4:24, makikita po natin yan, na hindi lamang sa lugar nito sasambahin ng Diyos. Hindi po sa Matthew chapter 4, verse 14, verse 33, sinamba po ng mga alagad si Jesucristo. Yun po ay proskuneo ang ginamit doon. O yung literal talaga na lumuhod, sumamba. So dito po yung tinutukoy sa atin ni Pablo sa verse 1, yung worship, proper worship to God, yung latreia, meaning act of service, o yung araw-araw, minuminuto na pagsamba sa Diyos, buhay mo ang ino-offer mo sa Panginoon. Malinaw po ba sa atin? Ang buhay mo ang naka-offer kay Lord. Iyan po ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Sa totoo lang po, hindi naman talaga ganun kadali, di ba? Naialay mo yung sarili mo. Tanong, sa Old Testament, di ba inaalay toro? Madali bang mag-alay ng toro? Isipin mo lang, toro. Gaano ba kalaki toro? Hindi ba yung toro parang kikinsot na hindi umaintindihan? Hala nga, pero yun ang inaalay nila. Mga kapatid, sa panahon natin yan, kung gaano kahirap ang toro na ialay sa panahon nila, minsan ganun din kahirap ialay ang sarili natin sa Diyos. Ang hirap nating yung sarili natin, maitungpak natin, mai-correct natin. Amen po ba? Yung realidad lang. Tama mali. Paggising pa lang sa umaga, ano po ang hawak natin? Aminin.
Di ba? Madalang na ngayon yung pagising sa umaga, eto hawak niya. Bago siya matulog, katabi niya sa higaan. Oh. Pagkagising mo unang oras, dapat sa kanya. Kanino unang oras? Hindi ba sa social media? Yan ang tao ngayon. Yan ang mundo ngayon. Pero tayo bilang Kristiyano, bilang bagong nilalang, syempre, yung makalangit na gusto ng Panginoon, gusto niya makita sa atin. Pagkising mo sa umaga, luhod ka agad. Amen? Glory to God. Pagpala mo si Lord. Luhod ka agad, Lord. Salamat sa iyo. Thank you. Yun po. Sana po, ito, practicein nyo. Pagkising nyo sa umaga, unang oras sa Kanya. Panginoon, salamat. Thank you. Yun pong gawin natin. Kasi nga po sinabi ko nga, di ba kanina, ulitin ko ulit, hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa iyo sa buong maghapon. Pwede kang umiyak, pwede kang tumawa, pwede kang lumuha, pwede kang masaktan, pwede kang makasakit, pwede kang maaksidente, pwede kang mamatay ngayong maghapon. So that's why you need presence of God, you need Holy Spirit, you need the Word of God para mai-align ang takbo ng buhay natin sa buong maghapon. That it means hindi mo kayang mabuhay ng mag-isa. Amen! Kaya nung nakakilala ka kay Lord, soul and body ka lang, eto na yung Holy Spirit, Parakletos, John chapter 16, natutulong sa iyo para makapamuhay ka ng maayos. Tayo. Amen? Kasi hindi naman talaga natin kayang mamuhay ng ganang sarili natin. Nang tama, takalulugod sa Diyos. Alam ni Kristo yan. Hebrew chapter 4, sapagkat siya ay tinukso din kagaya niya. Kagaya natin, tinukso din siya. Ibig sabihin, lahat ng klase ng tukso, inabot ni Lord. So, lahat din ng tukso, abutin po natin. So, kaya nga, kailangan mo ng kalakasan, kailangan mo ng karamay, kailangan mo ng helper. That's why Holy Spirit binigay sa'yo ni Lord. Na siyang mag-uudyok sa'yo na gumawa ng tama. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. Yan. Dahil kay Holy Spirit, eto na. Nagagawa mo na ngayong makapag-desisyon ng tama. At ito ang salita niya na ipinaalala sa'yo ng banal na Espiritu. Lagi niyo pong basahin yung Proverbs. Araw-araw. Yan po yung pang-araw, yung kawikaan. Basahin niyo po yan lagi. Kasi yan po yung direction natin sa araw-araw. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Alam na po natin yan. So, ano sabi po ron? Ano po? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Do not lean on your understanding. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala ka sa Diyos. At huwag kang umasa sa sarili mong kakayanan. Nang sa gayon, itutumpak niya ang lahat mong lakad. Amen po. Kung ikaw po, pagising mo lang sa umaga, wala ka ng prayer, wala ka ng pagsandal sa Panginoon, asahan mo, lagpa ka. Yung buong maghapon mo, tagilid yan. Yes, merciful ang Diyos, mahabagi ng Panginoon, pero lagi ka na lang makakaawaan. Niya, gusto ba natin lagi nilang kinakaawaan? Hindi ba gusto naman natin lagi tayong pinipraise ni Lord? Si Lord mismo nagtataas sa atin? Oo, sagana ang habag ng Diyos. Oo, pag nagkamali ka, hindi matitinggalan yung kahabagan ng Panginoon. Pero hindi muli niyang laging magkamali. Amen! Amen, pray. Hindi lang linya mo. Hindi lang lisensya mo. Nasa tuwing magkakamali kasi sinasabi mo, patawad ka ni Lord. Tandaan mo, yung pagkakamali, may kakibat na konsekwensya. Isang maling desisyon, pwedeng may maganap na hindi mo inaasahan. Pwedeng masira buhay mo, masira pamilya mo, masira pag-aaral mo, masira lahat ng relasyon mo sa buhay. Lahat.
Yes, mapapatawad ka ng Lord. Dahil sagana ang Diyos sa pagpapatawad. Pero hindi ibig sabihin yung consequence, mawawala. Hanggat nandito ka, aanihin mo yan. Maaaring hindi na tayo ma-impyerno. Correct. Dahil sino mong sumampalataya sa Kanya, may everlasting life. Pero yung consequence, yun ang pinaka-impyerno mo rito. Gusto mo bang umalis ka sa buhay nito na miserable buhay mo? Oo nga, mananampalataya ka. Kaya rin sinasabi ni Pablo, yun nga lamang, para kang inagaw sa apoy. Ganun ba? Hindi. Kaya nga tayo nandito eh. Habang maayos pa yung buhay mo, wala ka bang karamdaman, maayos ka, malakas ka, malinaw ang mata mo, nakakakilos ka, nakapagbubuklat ka ng Biblia, gamitin mo para sa Panginoon, kapatid. Maiksi lang ang buhay natin. Babagutin ko ulit. Kakabila na tayo 2026. Paguhin na po natin ang mindset natin. Huwag tayong magpadala sa kung papaano ang mundo nagpapatakbo. Magpadala tayo kung papaano ang Panginoon dinadala tayo. Kung paano tayo inaayos. Sa pagsamba sa Panginoon, para lumago ka, umattend ka lagi. Attend ka ng gawain. Umattend ka ng mga cell group. Attend ka ng prayer meeting para makultivate ang iyong buhay spiritual. Hindi lang pag Sunday. Kaya nga inilagay dyan para lumago tayo eh. Pero kung di mo atinan yan, ano mayayari sa'yo? Kaya mo sarili mo? Hindi mo kaya sarili mo. Ngayon okay ka, pero asahan mo sa susunod. Hindi ibig sabihin okay ka lagi. So kaya nga ang church, ito, binigay sa atin. Ibinigay sa atin tong church na to. Meron tayong gawain dito, prayer meeting, meron midweek service. Tinan mo. Bakit? Para makagkaroon ka ng kalakasan. Magpalakasan tayo. Huwag mong kaligtaan. Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag natin kaligtaan ng pagdalo. Dahil iyon ang idinisenyo ng Diyos para tayo lumakas sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin magkaroon ng kaagapay. Dahil dito sa church, lahat tayo dumadaan sa mga iba't ibang hamon ng buhay. Amen? So we need one another. Galatians chapter 6 verse 6, ano sabi ron? Diba? Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Ibig sabihin, pag meron isang dadalamhati, damayan mo. Tapik-tapikin mo yung balikat. Pero pag binaba mo yung pagbasa dun sa ilang verse, nakalagay naman dun, pasanin niya ang kanyang sariling dalahin. Ano ang ibig sabihin doon, mga kapatid? Doon sa unang sinabi ni Pablo, magtulungan sa pagdadala ng pasanin, ibig sabihin, kung may problema yung kasab, gusto maghinga ng samanal, kabigatan, damayan mo siya. Makitulong ka sa kanya. Ngayon, pagdating sa buhay niya, dala-dala niya yung personal niyang buhay, huwag mong gampanan yung papel ng Diyos. Amen? Huwag mong konsintihin yung tamad. Ibig sabihin, hayaan mo siya. Hindi naman hayaan na ang punto lang natin, yung papel ng Diyos sa buhay niya, huwag mong papapilan. Kung minsan kasi, may mga tao tayong tinutulungan, hindi pa nadadapa, tinatayo mo na. Tama? Imbis sana na magtitiwala sa Diyos, sa'yo na nagtiwala. Imbis na sana ang Diyos ang sasambahin, ikaw na sinamba. So, ano ang nais ng Panginoon? Magtulungan tayo, magdamayan tayo sa panahon ng kalungkutan. At kung may kakayanan, pwede. Pero yung responsibilidad mo, ipapapasan mo sa kapwa mo, may mali. Hindi po ganon. Kung meron kang responsibilidad, andyan ang Diyos, siya ang tutulong sa iyo para mapagtagumpayan mo yan. Amen? Tuloy ng Panginoon. Naalala ko po yung kanta every morning. Kasi po yung pagsamba sa Panginoon, malaki pong impact sa akin, mga kapatid. Minsan gabi, si Brave yung bunso ko, tinanong ko, sabi ko, ano ayaw mo sa tatay? Ito mga kapatid, totoo lang to. Kasi nung mga devotion ko na ito, mga kapatid, every morning at 3 a.m. ginakausap ako ng Panginoon. At sinare ko nga kay Bishop, ito ako dito, ako dinadala ng Lord.
Nakita ko sarili ko, sumasamba lang ako pag linggo. Manaka-naka lang. Paglabas ko dyan, manaka-naka na lang yung pagsamba ko. Yung mga pagkakataon, mga kapatid, madaling mag-init ang ulo ko. Tinanong ko yung bunso kong anak habang nakahiga kami. Sabi ko, ano ayaw mo sa tatay? Sabi sa akin, excuse me, pero kailangan kong suminin. Nagmumura ka eh. Pag galit ka, nagmumura ka eh. Tapos, pag galit ka, sinasaktan mo si Ate Lydia eh. Sige, Paris. Nung binabanggit po ng anak ko yun, halos di ako makatulog eh. Kasi namin ko talaga mga kapatid, hindi ko nabihisan ako ng ganito o kayo. Pinoproseso din ako ng Diyos eh. Tinatama din ako nun. Naiwasan ko po yung pambababae, pag-inom, sigarilyo, alak, shabu. Pero minsan yung behavior ko na simula nung bata pa ako, nakakalakihan ko, medyo nahihirapan po ako ano yun. Lalo na pagka yung galit. Tinanong ko yung anak ko, nagsalita po yung Lord eh. So hanggang binanggit na po ng Panginoon yung Romans chapter 12 verse 1 to 2. At tinignan ko sa Greek, ano yung worship na binanggit doon. Kaya nga po ito na-share ko. Latreia meaning act of service o yung paglilingkod sa Diyos na totoo. Yung pagsamba sa Diyos na maayos ang karakter mo. Namin ko sa Panginoon. Ganun. Kaya sa simplihan ako niyan. Sabi ko, sorry. Hindi pinaulitin hanggat maaari. I will try to defeat my foul-mouthed. Hindi naman po ako masyadong masamang ama. Pag nagugulat lang si Kuya Bal, may mga pagkakataon po. Ganun. Ito sinasabi ko sa inyo dahil hindi po komot pastor, banal na banal, holy, perfecto, hindi po ganoon. Ang mga pastor din po dumadaan sa mga struggle din ng buhay. Meron pa din po siyang pinagtatagumpayan sa buhay niya na inaayos ng Diyos sa buhay niya. So ito po ako nagsasabi sa inyo boldly. Sabi ko, sa anak ko, sila Paris, mabigat yung kamay ko kasi minsan may pagkabakal ito eh. Ayun po yung anak ko si Lydia, nasaktan ko talaga nakaraan dahil umuwi ng alas 11 ng gabi na hindi ko alam, iyak na iyak nanay niya, hindi alam sa kung ano nangyari. Nawala pa yung cellphone, medyo umigkas po talaga yung kamay ko eh. Dahil sa takot po namin, baka ano mangyari, hindi ko alam na mapapatay ko pa. Buti may pares at Yula na umaawat sa akin. Kasi yun, napakasakit po sa isang magulang eh. Yung pinaglalaanan mo ng buhay yung anak mo, nag-aalala ka, nag-iisip ka kung paano maayos yung buhay nila. Pero dahil nga sa takbo ng mundong ito, yung mga bata, mas nahahatak, mas nakikita nila yung mundo kaysa sa yung pagmamahal ng magulang. Kaya, sabi ko, Lord, I need to understand deeply the word worship. Again, malinaw po sa akin. Sana malinaw po sa atin lahat na ang pagsamba sa Diyos nakadepende po sa ating karakter. Yung mabuti po nating pag-uugali. Na hindi lamang dito natatapos sa worship hall na ito, maging sa outside worship wall, patuloy pa rin po tayong sumasamba sa Panginoon. This coming 2026, let's worship God through our life. Let's offer our life. Kaya po natin kay Lord sa sarili natin. Kung hindi mo po kaya, ilapit mo sa Diyos. Nandiyan naman siya eh. Yung pong kabigatan mo, ilapit mo sa kanyang paanan at babaguhin ka ng Panginoon.
Nababago po ang buhay ng isang tao, hindi dahil sa desisyon niya. Hindi dahil sa gusto niya. Nababago po ang buhay ng tao kapag si Kristo pinapasok niya sa buhay niya. Amen? Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. At ikaw bilang bagong nilalang, dapat tayong sumamba ng nakalulugod sa Diyos. Amen po? Sabi po ni isang kanta, every morning, medyo 11:30 na po, tapos na tayo. Kung alam niyo po yung kanta na to. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang